Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Magandang umaga mga kapatid. Ngayong semana sa hatid namin ng isang totoong kwento ng buhay na susubok sa salitang pagpapatawad at pagtanggap. Donita Knows po kasama ang Team Pula! Tama ka dyan, Donita! Ral Santiago naman po kasama ang Team Puti! At eto na, simulan na natin ang Face-to-Face Harapan! Ang payo naman nila ang lagi nating gabay, our harapang tagapayo. Una dyan ang ating subok na abogado, we have Attorney Lorna Capunas. Pagpapalaganap ng pagmamahal ang kanyang pakay, Dr. Love, Brother June Banat. Kapag naman mental health ang issue, siya ang laging to the rescue, our very own Dr. Camille Garcia. At ito na ang walang kinakampihan at nakikinig sa bawat panig ng kwento. Narito na ang pambansang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Good morning, everybody! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood. Ano ba ang ating problema ngayong morning? Nang mabuntis. Ay, ang ating nagrereklamo, iniwan siya ng lalaking kinakasama. At ang masaklap pa ay sumama pa yung lalaki sa ex-girlfriend niya. Ano ba yan? Ang sakit-sakit-sakit naman. Tagus talaga sa puso. At ngayon, matapos ang hirap sa buhay at pagdadalang tao na pinagdaanan niyang mag-isa, ay gusto siya ngayong balikan ng lalaking nang iwan sa kanya. Magkakapatawaran ba dahil Semana Santa? Kaya ang gusto niyang tulungan natin siya sa kanyang desisyon, magtiwala o wala na. Mala-teleserye raw ang naging buhay ni Kring Kring sa piling ng kanyang live-in partner na batugan na, babaero pa. Wala nang gabi, wala nang araw nag-aaway itong mag-asawa. Si Noel kasi, permi na lang minsan babasag. Nagkaalampugan sila. Pagdarating, mag-alabas mo lang ba, umiiyak. Kaya kawawa naman yung si Kring Kring. Yang si Kring Kring, napakabungangira. Walang tigil ang bungangat. Selos ang selos, wala naman dapat pagselosan. Exciting part pa ba para kay Kring Kring ang muling pagbabalik ni Noel? At magkakaroon pa ba ng happy ending sa oras na mabigyan ng second chance ang kanilang pagmamahalan? Ang sakit-sakit-sakit naman, matinding pasakit ang dinanas niya sa kanyang kinakasama. Magagawa pa kaya niyang magpatawad dahil Semana Santa. Eto na, Kring Kring! Hello? Humarap ka na! Anong nangyari? Ano ang problema? Yung problema ko po yung kinakasama ko nga po na si Noel po. Si Noel. Nagsisimula ka palang umiiyak ka na. Oo nga po. Bakit? Grabe po kasi yung nagpisatira po yung nagsama po talaga kami. Kasi nga po tulad nga po, iniwan niya po ako nung nalaman niya nga pong buntis nga po ako. Kasi hindi ko po alam kung saan ako tatakbo. Saan po akong magsisimula uli kasi lahat po ng ipon ko, inubos niya po talaga sa yung pagkasugarol niya po sa paglalaro po ng scatter. Okay. Gaano katagal kayo nagsasama? 1 year pa lang po. 1 year. Tapos sugarol. Opo. Scatter. Opo. At saka? Lahat po ng beach, sigarilyo, lahat na po. Pati pambababae po, sa akin ka po kinukuha po. Anong sa'yo pa kinukuha?
Kasi wala naman po siyang trabaho eh. Nakikipagkita po siya dun sa yung ex niya babayaran niya sa babae. Yung pambabae niya. Sa'yo pa. Pang-inom niya sa'yo. Hindi naman po Panigarilyo. siya nag-inom sigarilyo. Sigarilyo. Okay, tsaka, Yun nga. pagsugal. Yun nga po, lahat po. Sabong, lahat na po. Ganun. Opo. Lahat po talaga ng bisyo nasa kanya na po. Paano mo nasustentuhan lahat yung bisyong yan? Ano po, nagtitinda po ako ng lahat po ng pwedeng itinda. Barbecue, balot, merienda. Halos wala na po akong penga kasi para makatulong din po ako sa magulang. Ayun. So, mga magkano ang kinikita mo araw-araw? Minsan kumikita rin po ako ng 1K sa isang araw. Oo. Sa pagsisipag na lang, ano? Tapos nabuntis ka. Opo, nabuntis po. Ayun. O, anong nangyari? So, nalaman niya, nabuntis ka na. So, anong nangyari? Yun nga po, nung nalaman niya pong buntis ko, ako, tsaka umalis po talaga siya. Doon sumama na po talaga siya doon sa ex niya. Pero nanlalamig na. Nanlalamig na ba siya? O araw-araw po kasi kami talaga nag-aaway po. Tapos narinig ko pa po sa kapitbahay pag, yari, magtitinda na po ako. Makikipagtawagan po siya na maririnig pa po ng mga kapitbahay na ay, wag maintindihin yun kasi mamasang ko lang naman yun. Yung mga ganun po. Wala naman, panama sa ganda mo yun. Yung mga ganun po. Ay! Lahat na po ng panlalait po. Bakit matanda ka ba sa kanya? Hindi po, matanda po siya ng 1 taon. Pero ikaw yung mamasang ka daw. Oo, Ibig po. sabihin, ikaw yung taga-sustento Oo, niya. nga So, ano ngayon yan? Tinitiis mo? Tinitiis ko po kasi mahal ko. Mahal mo pa rin? Kaso nag-iisip na po ako kung tatanggapin ko po yun. Kasi ngayon, gusto siyang balikan. Yun ang kwento, ano? Opo. Bakit? Nagustuhan niya yung baby niya. Opo, nung nakita niyo po yung baby niya na kamukhang-kamukha niya po, parang gusto niya po ako balikan. Ang salarin na nakabuntis at nang iwan at nang ubos ng pera ng kanyang kinakasama. Aminado siyang iniwan niya si Kring Kring noon. Pero handa raw siyang magbago. Totoo kaya? Sa ngalan ng langit, Noel, kaya mo bang humarap? Umarap ka na, Noel. O at least humarap ang ating harapang tanong, talaga bang inabuso mo ang pagtitiwala sa'yo ni Kring Kring? Kasi yun ang punot dulo nun, di ba? Binuntisan ka, iniwan ka, inubos ang pera mo, nanugal, sumama sa ibang babae, ngayong gustong bumalik. Tatanggapin pa ba siya ni Kring Kring? Ayan ang mga sasagutin po natin mga tanong sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Puti! 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 Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. O, yung ating nakasabit na tanong, ano ang dahilan? Bakit mo naman siya iniwan nung nabuntis siya? Hindi, sinungaling po kasi siya. Sinungaling po siya. Sinungaling po siya. Bakit? Ano ang pinagsisinungaling niya? Masinungaling ka. Hindi ko po siya iniwan. Oo. Niligaw ka Siya lang. lang po yung nagpapalaya sa akin. Siya yung nagpapalaya sa'yo. Siya lang rin yung nagbabanggit nung nakaraan ko sa ex ko. Siya lang rin po nagbabanggit nung nakaraan ko sa ex ko. Oo. Kahit hindi ko na po binabanggit. Siya pa rin po yung nagbabanggit. Ganon. Ibang-iba ang kwento. Hindi po totoo yun. Oo. Sinungaling ka. O, teka muna. O, tapos? Tapos po, nung nalaman ko na lang na buntis siya, napag-isip-isipan ko po na iwanan na lang po siya. Kasi lahat po kasi ng pagbibintang niya po sa akin, hindi ko na rin po matiis. Kaya po naiwanan ko po siya noon. Tapos nung nanganak na lang po siya, saka ko lang po siya binalikan. Lagi niya po kasi binabanggit, nabukang bibig niya po yung ex ko na hindi ko naman binabanggit sa kanya. Doon ka na lang, sumama ka lang sa ex mo. Pangit naman ako eh. Yung nansabi niya po sa akin. Dinadaw niya po yung sarili niya. Ganun po, dinadaw niya po yung sarili niya. Tapos kung ano-ano pa po yung sinasabi sa akin. Di, lumayas ka na. Sinasampal niya po ako. Sinisipa niya po ako. Tinatapon niya po yung gamit ko sa creek.
binasag niya pa po yung 2 cellphone. Wow! Kahit hindi po ako lumalaban, okay lang kasi mahal ko nga po siya. Kaya nga po andito ako para hingi ng tawad sa kanya. Ba't ka ako pinadaan niya pa po ako dito sa face-to-face? Pwede naman Baka po ito lang ang dahilan, ito lang ang paraan para talaga magkaintindihan tayo. Oo. Hindi po, sobra po talaga siyang napakasinungaling. Oo. Lahat po ginawa ko. Sinungaling ka. Nagsasayang po Sinungaling ako. ka. Naghuhugas ng plato po ako. Pinagsisilbang ko po siya. Pero ang nangyayari po, pagka yung tahimik po kami, pagka sa gabi, nagkukwentuhan na lang po kami, nagse-cellphone. Maya-maya po, nawawala na po siya sa align. Kasi nga po, nalaman ko nga na buntis na 4 months po siya. Bigla po siya magagalit na lang. Hiwalay mo na ako. Sabi niya, doon ka lang, bumalik ka lang sa ex mo. Sabi niya sa akin na gano'n. Tapos hanggang sa mura-mura niya na ako. Sinungaling ka. Kumbaga, hindi na ako nakapag-timpe. Sinungaling ka, manluloko ka. Hindi na ako nakapag-decide na talagang sinadya kong iniwanan talaga siya. Sabi mo rin Pero kanina lahat na ng lagi gagawin. kanya binubuyo dun sa ex mo. Sumama ka ba sa ex mo? Hindi po, sinungaling po siya. Hindi naman pala sumama. Sinungaling po. So hindi mo talaga binalikan yung ex mo? Hindi po. Ay, ayun naman pala, hindi naman pala Kaso po, ma'am, binalikan. di na siya nagparamdam sa akin po nung Kaya hinala mo. sumama na sa'yo. Yun ang hinala. Yun lang yun. Pero magkaalaman muna tayo, himayin muna natin ang katotohanan para magamot natin kung magagamot pa ang inyong relasyon. Lalo yung pananakit, yung may mga saksi. Sabi mo daw, mamasan ko lang yun, mas maganda ka doon. May ganun daw. O ano ba yun? Narinig ka daw. So, uso pa ba party line ngayon? Ano yun? Narinig sa ano? Ano yun? Narinig? Kausap lang niya. Opo, kausap Ayun. ako. Kapitbahay. Grabe naman yung kapitbahay mo. Ang lakas ng tenga, ha? Ang lakas ang tenga. Ano po, Kayo po, naawa po kasi sila sa sitwasyon ko. Ako na nga po nagtatrabaho. Oh, pero ano to? Talagang nakaabang sila pag may kausap. tsaka, Oo nga, ito. Ay, mamasang daw. Ganon. Ano po O, kasi- yung kapitbahay mo. Lalabas pa po talaga siya kung bang paparinig niya pa po talaga siya. tsaka ayaw mo Para nila akong mapahiya po ako. pagtrabahuhin. Yun ang Ay, totoo ayaw doon. magtrabahuin. Ay, bakit? Ayaw po. Kahit mag-apply po ako ng trabaho, ayaw niya po. Bakit? Kasi ang sinasabi niya po, magkikita lang kayo ng ex mo eh. Yung po ang laging buka ng bibig niya. Kasi naman, ang gwapo-gwapo kasi ni Noel. Ayan ang dahilan. Bigoti pa lang kasi, alam mo naman. Kapal pa ng yun eh. buhok. Oo, Kapal ayan pa ng o. buhok. O, ayan. O, ito na. Matinding galit naman ang nararamdaman ng kakampi ni Kring Kring ang kanyang nanay. O, ayan. Delikado pag nanay na ang pumunta dito. Ha? Baka may dalang sibat yan, ha? Sandali lang. Ang kanyang nanay haharap na sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Lubos talaga ang awa na nararamdaman niya para sa kanyang mahal na anak. Ang nanay ni Kring Kring na magpapatotoo ng mga sinasabi daw ng kanyang anak. Jocelyn, humarap ka na. Sinungaling ka naman eh. Nagkaroon ka pa eh. Di ba? Nanay, bakit? Sinungaling. Siya po ang sinungaling. Hindi ang anak ko. Totoo ba? O, sinungaling pa po. Wala pang trabaho. Oo. Ayaw daw kasi siyang pagtrabahuhin. Hindi po totoo yun. Okay, Tawad lang yan. ano ang nalalaman ninyo, nanay? Ganito po, mula po nag-umpisa sila magsama. Ganyan lang po ang pagkatao niya. Tamad siya magtrabaho. Walang ginagawa niya mag-scatter. Laging hawak Ayaw carbon. mo. Ayaw ko pagtrabahuhin. Okay. Hindi! Ay! Totoo nga! Hindi! Naku, ay! Hindi! Oh. Hindi eh! Sinungaling Nanay. po yan eh. Nasaktan yung anak ko eh. Ang dami ng anak ko. Oo. Nahirapan ako, nahirapan din po. Eto na nga, humahanap na nga tayo ng solusyon. Ayoko Eto na. na. So, kapwa ang babae at lalaki ay may responsibilidad para sa pera, sa pondo ng pamilya. Lalo may anak na kayo. Yes po. Yes. Okay, so, I mean, kung talaga magsasama pa kayo, dapat pareho kayong may trabaho. O, andyan naman si nanay, babantayan ng bata.
Gusto ko na po talaga siya magtrabaho kasi minsan nagigipit po talaga kami. Tulad nga po ayaw niya nung po talaga. minsan hindi kami nakakabayad Gusto ko na po ng bahay. mag-apply, Kasi pero nga ayaw niya po akong pag-applyin. Inuupos niyo po Lagi talaga po yung kasi pera namin sa sinasabi niya, yung ex pag-i-scatter ko, niya po. babalikan ko. Hindi na nga siya mag-i-scatter kung papayagan mo na lang siya mag-work. Pwede Magtrabaho. naman. Gusto Di ko nga ba? po talaga siya mag-work kasi pagod na rin po kasi ako eh. Oh, pero hindi ka pwedeng tumigil. Opo, Ang bata may mo anak- pa. May anak po kasi kami. Oo. Pati Ayan, may yung nanay mo Hindi, pwede- alam, totoo lang, ma'am. Okay. Ayaw niya talaga magtrabaho. Huwag niya sinasabi na ayaw siya magtrabaho yung anak ko. Hindi, ngayon na, malalaman na natin ang totoo sa susunod na mga kabanata. Hindi ba? So, Ewan ko, Nay, ewan ko. ibang klase ka raw manlait. Masyado ka daw masakit magsalita. Hindi po totoo yun. Ha? Hindi. Kasi inahamak niya ako, maawa di alak niya ng hayika ako, ng galis ko. Tama po ba yun? Eh, ganan niya. Kay Manuel Wala ako akong yan. sinasabi. Nay, saan ka Totoo po yun. Saan ka Diba? nakatira? Masakit sa akin yun eh. Sa ano po, Panlia. So, hiwalay siya sa inyo. Hahawakan mo yung bata. Eh, yung damit mo, may Oh, ang di ba daming po? balahibo ng aso tsaka pusa. Eh, syempre, yung anak ko, kawawa naman. Oo, tama Hindi ko naman. inahawakan, di ba? Papahawakan Hindi mo ko sa kayo kanya, inahawakan. Hindi ko inahawakan, di ba? Nakita mo, tinitingnan ko lang nga. Kasi alam ko, madumi ang kamay ko. Eh, nahawakan nyo naman yung anak ko pagka, Hindi, tinitingnan ko lang. Kasi alam ko naman gagawin ko eh. Oo, kasi masama yun sa bata, Nay. Opo. Yung Alam mga ko, Kasi balahibo. nalaga po akong pusa. Oo, baka magkaroon ng hika yung bata, ha? Dapat malinis. Dapat nga, yung iba nga naglalagay pa ng Opo. sapin dito, di ba? Bago hahawakan yung bata, no? So, okay. O, so, kung si Kring Kring merong Josie, o eto naman, siya naman ang takbuhan ni Noel sa bawat away nila ni Kring. Eto na. Pero hindi ito yung ex mo, ha? Ito ba yung ex mo? Pinsan po. Pinsan mo siya. Okay. Ana, humarap ka na. Nakapit ba? Nakapit mo yan, ha? Sinungaling niya manang-mana sa pinsan niya. Oh, ano naman ang kwento mo? Pinsan po siya ng asawa ko. Lagi po nasa bahay yan nung binata pa siya. Kaya po pag nag-aaway po sila mag-asawa, sa bahay po yan pumupunta para magpalipas po ng sama ng loob. Humihingi rin po ng payo sa akin. Sinungaling ka rin! Yan ang totoo niyan! Ano po yun? Humihingi po siya ng payo sa akin. Dahil babae nga daw po ako, ano daw po dapat niyang gawin. Dahil lagi daw po nga silang nag-aaway. Ayun, eh hindi po alam ni Kring kung gaano kami ka-close ng asawa niya. So, ano daw ang issue nila? Eh, yun nga daw, Selos? sa selos po. Pati po nga ako pinagselosan. Sinugod nga po ako sa bahay niya ni. Sabi niya, bakit daw po nga lagi nasa bahay si Noel? May relasyon daw po ba kami? Eh, ngayon, Dati nga ako pinagseselosan eh. pinaliwanag po namin mag-asawa sa Kahit kanya kausap na ko lang. mali po yung hinala Kahit niya. mga kaibigan ko lang, pinagseselosan niya po. Doc Camille, itong pagseselos, ugat talaga ito ng ano eh. Ugat talaga ng napakaraming problema. Totoo yan, Ate Corinne. In fact, pag sinabi nating selos, yan yung lalong nagpapatindi ng mga argumento, tapos yung galit mo, lalong lumilihab yung galit na yan. And then, it comes to a point na talagang syempre, nawawala yung tiwala mo kahit na hindi totoo, paniniwalaan mo yung nadinig mo eh. So, nakakalungkot yan dahil kasi hindi mo na alam kung ang paniniwalaan mo yung nadinig mo lang or yung totoo. Kasi kahit magsabi ka ng totoo, paniniwalaan mo, sasabihin mo, ay hindi, yun talaga yung sinabi nila. Naniniwala ako doon. So, nasisira ang relasyon. Ayun. Tsaka parang hindi mo na nakikita yung totoong problema. Di ba? Yung totoong problema, kulang kayo sa kinikita. Kaya parati kayong nag-aaway. Dati pinagbigyan daw ni Kring Kring na maghabal itong si Noel. Ayun, pinagdududahan pa rin na sinusundo yung ex. Eh ano bang gagawin nito? Lahat na lang ex. Hindi po, ma'am. Di ba pinayagan ko nga po siya maghabal noon. Nung araw na po yun. Kumbaga, tiwala na po nga ako na maghahanap buhay siya. Pagpasok pala po ng pinto, yung balita po tungkol sa ex niya, agad yung bungad niya. Ay, si gento. Nakakotse, pati nakamotor yung jowa niya ngayon. Sabi ko sa hindi, magpangatlo ka uli. Sabi ko sa kanya. May Ginagano ko po. ganyan. Opo, ma'am. Hay nako, paano nyo kaya dedepensahan ito? At paano nyo dedepensahan yung pagbabasag niya at paglalabas ng balisong? Yan. At paano nyo dedepensahan yung
parang nagpapaselos ng sadya. Ay, nako. Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Ang pagsasamang Kring-Kring at Noel, tama pa bang ipagpatuloy? Ayan naman ang idudulog natin sa ating mga sausawero at sausawera at sa ating harapang tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ayun naman pala, hindi naman pala ganoon kasimple ang kwento. Akala natin ang kwento na buntis iniwan para sa ex-girlfriend. Hindi pala ganon kasimple. Talagang ang buhay hindi po ganon eh. Talagang hindi ganon kasimple. Ayan, maganda, nakita na natin lahat ng mga sanga, lahat ng mga ugat, hindi ba? So ano ngayon ang magiging bagong bunga ng punong ito? Ikaw, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ganyan? Sa akin, Ate Coring, no? May punto to, may punto to. Oo, sa mga exes kasi, ito lang para sa akin, ate, no? Kung ang ex ko babalik sa akin, kung sa tingin ko yung ex ko na yun talaga yung pinakaminahal ko naman, at the same time, na-realize niya yung mga mali niya at sinabi niya magbabago siya at mahal mo pa rin talaga siya at siya talaga yung ginusto mo, bigyan mo ng chance. Ayun, okay. O, ikaw naman. Ako, Kyle. ate ko ring same lang sa akin na kapag, for example, yung ex mo, okay naman kayo nagwakas, hindi naman dahil may sama ng loob kayo sa isa't isa, walang atraso sa isa't isa, di naman kayo nagkakasakitan, okay naman kayo, pero may mga wrong timing lang kasi talaga, di ba? But kapag dumating yung punto, yung panahon na maayos kayo pareho at gusto nyo pa subukan ulit, pwede naman, kaya Kuya Noel, pwede mo nang balikan yung ex mo. Ay, siya pala. Oo. Ano ka Talaga? ba? Siya pala. Pinasasama mo loob. De, joke lang, pinapatawa ka lang namin. Katawa naman. O, eto na. Sige nga, depensahan ninyo yung babaeng selosa. Para kay Kuya Noel, sinasabi mo kasi na mahal mo si Ate Kring-Kring. So sana kahit na anong pagpapalayas niya sa'yo, panindigan mo pa rin. Tsaka if ever naman na ayaw kanyang pagtrabahuhin, sana gumawa ka ng way na makatulong sa kanya. Pinagsisilbihan na daw. O, sige. Ito, Te, ano masabi mo? Ayun ang sinabi ni Kuya kanina, willing naman siya magbago. Kung umpisa pa lang tinanggap naman ni ate yung ugali ni Kuya na worst side niya, but what more ngayon na best side pa niya, di ba? Ayan, Brother June. Applicable ba dito yung yung 7x7x7 na pagkapatawaran? Tama ba yun? Hindi ba may nasa Biblia? Oo, You have oo. to be ready to forgive 7x7x7 We should. times? Ate ko rin, we should. Pero, ang punto rito, dapat pa ba silang magsama? Yun. Una, sa tagal-tagal ng kwentuhan ninyo dyan, Kring-Kring at saka Noel, iniintay naming tatlo rito ang depensa ni Kring-Kring doon sa mga sinasabi ni Noel na silosa siya, ayaw siyang pagtrabahuhin, so and so and so. Wala kaming nadidinig na depensa. Totoo ba? Di ba? Alright. So, sa Martes Santo ngayon, di ba? Tinitingnan ko kung paano ko iuugnay itong istorya natin sa Martes Santo eh. Wala akong makitang... Si St. Paul ay sumulat sa mga taga-Korinto hinggil sa pag-ibig. Kasi nagiging problema nung araw yan eh. Ano ba talaga ang pag-ibig? Kaya sumulat si St. Paul sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, ilan lamang to ha, ang pag-ibig ay may magandang loob. Hindi makasarili. Hindi envious. Hindi nagseselos. Hindi ikinatutuwa ang gawaing masama. Yun lang yung ilan doon, ha? Mahaba yan eh. So, kailangan ibalik natin ang Diyos sa buhay natin at ayusin yung buhay nyo. So, pag-aralan nyo mabuti, ha? Lalo may anak ka na. Baka sa susunod niya, makatatlong bata ka na iba-ibang ama. No? Pag-aralan mo mabuti bago makipagrelasyon uli. Kung akong tatanungin nyo, hanggat hindi nyo nababago ang pananaw nyo sa isa't isa at walang respeto, huwag kayong magsama. Maglalaro lang kayo. Magkaibigan lang kayo sa gabi. Ate ko rin, maraming salamat sa iyo. Okay, thank you, Dr. Love. O, libreng counseling na yan, ha? Diba? Dapat taintin ninyong iniintindi yung sinasabi ng mga eksperto. Nakatatanda sa inyo dahil tama. Okay? So, Attorney Lorna, kung pinili ni Kring-Kring na hindi na sila magsama, pero meron siyang anak,
So, ano yan? Ano ba, may halaga, di ba, na dapat ipangsustento ni Noel sa anak? Ano ang karapatan din ni Noel sa anak? Halimbawa, mapatunayan sa barangay o sa korte, bayolente. Bayolente talaga siya. Nagbabasag, naglalabas ang balisong. Hindi ba pwedeng gawing basihan yan para kunin ang anak mo sa'yo? Tama ba? Tama yan, ano. Although sa batas, legally, pag 7 ang below, ang priority sa anak ay ang nanay. Pero hindi absolute yung rule na yan. May exception. Kunyari, violente ka o ina-abandon mo kasi busy ka, no? Nangangalakal ka. E titignan ng batas yan, ng DSW, no? May home visit yan. Miski na hindi kayo kasal, pwede ka magdemanda ng support. Illegitimate yung anak nyo, pero ang suporta ngayon sa family code hindi na tatay lang, no? Pareho kayo dapat magbigay ng support. Mutual yan. Mutual support yan. Ngayon, ang nakikita ko, hindi na sila pwedeng magsama ulit. Kasi number one, wala na yung hindi nila naintindihan yung tinatawag na obligasyon, marital obligations, but also applies to live-in relationship. Number one, yung loyalty. Loyalty, may nangangalawa ba sa'yo? Katapatan, no? Number two, mutual trust and respect. Hindi na kayo nagre-respeto sa isa't isa. Nagulat nga ako, sabi ni Noel, miski na mahal niya si Kring Kring gagawin ko na ilang beses na sinabihan ng sinungaling ka, Hindi maganda yon yung sasabihin mo sinungaling ka tapos mahal mo pala. My advice sa inyo, meron namang solo parent act, no? Kung hindi kaya ni Noel habang hindi pa siya nagtatrabaho, mag-apply ka ng solo parent sa barangay kasi qualified ka, 2 yung anak mo, wala kang legal na asawa, pwede kang mag-apply doon para hindi ka na mag-asa kay Noel. Baka ayaw talaga ni Noel na magsama kayo. Naghahanap lang ng dahilan. Yun lang. So meron ka na ba solo parent? Wala. Kailangan mong irehistro yan sa barangay. Kailangan may talaga nagtuturo sa inyo. So yung grupo namin, tuturuan ka para makakubra ka ng solo parent. Namimili, ma'am. Oo, namimili. Talaga namimili. Namimili Pero sila. kung Kahit butante po siya. Hindi, kahit kwalipikado siya, Namimili sila. kami ang kaharap niyan. Kami. Okay, so titingnan natin kung talagang kwalipikado o hindi. Kami na nga ang magtatrabaho para hindi kayo maloko. Okay? Sige. Ngayon, Doc Camille, ano ang magiging epekto naman sa anak na parati nag-aaway? Ito katotohanan to Kasi ang tanong ngayon, hindi sapat yung nagmamahalan kayo Ito ba ay effective ba ito? Alam mo yung will it work? Ito ba ay magiging maganda para sa inyong dalawa na magsama kayo ulit? Kung minsan ang pag-ibig ay hindi sapat. Paano yung mga anak ninyo kung parati pa rin kayo nag-aaway at wala ka pa rin trabaho? Doc Camille. Okay, Ate Coring, ang laki ng impact nito sa mga bata. Lalo na itong anak mo ay baby pa, di ba? Yung nadidinig lang yun, akala nyo walang epekto porque nag-aaway kayo na hindi naman niya naiintindihan. Definitely, unang-unang makikita yung physical na manifestation, mababa ang timbang ng bata. Hindi siya yung tipong magkakaroon ng konting delays. At the same time, kung sabihin nyo sa pag-aaral din niya, magkakaroon ng difficulty na imbis na ma-motivate siya na madali siyang mag-aral, gusto niya yung maging masipag siya, nawawala yon. Dahil kasi, parang kung ano yung nararanasan mo, lalo na dyan, kring-kring, kung ikaw ay nadidepress, pwedeng yan, magiging depressive din yung anak mo. Kasi nakikita yan. Pangalawa, yung mga ginagawa mong pagpapakita ng emosyon na yan, katulad ng emotional blackmail na sinasabi natin, yung mga bagay na yun, pwede yun na maging gawirin ng magiging anak mo. So sana maintindihan nyo, no? Pag ang pag-ibig kasi naging irrational, illogical, tapos gumagawa ka ng mga ganitong klaseng bagay, it's something stupid love. Pero sana gawin mo ng paraan na kagaya ng ginawa ni Jesus na to have a stubborn love, persistence, loyalty.
yung ganitong klaseng pamamaraan, kung talagang mahal mo yung tao, marunong ka magpatawad at intindihin mo kung gusto mo talagang maging maayos yung relasyon. Pero kung wala ito, hindi ka magpakumbaba, wala yung pagpapatawad, tigilan na lang natin dahil kalokohan na yan. Yun lang po. Ang kapatawaran at pagtanggap na hinihiling ni Noel ay maibigay pa kaya ni Kring Kring. Ang kanilang desisyon, malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. At eto na ang bahagi ng katotohanan. Eto na. Siguro ang una kong tatanungin, mahal mo pa ba si Noel? Mahal po po. Mahal pa niya. O ikaw naman, Noel, mahal mo pa ba si Kring Kring? Yes po, ma'am. Ang bilis sumagot. Ang bilis sumagot. Day, nilabasan mo na ng balisong. Pinagbababasag mo na ang mga cellphone niya. Ay! Kuya! Ay, baka magkaroon ng pangatlo! Ano ba? Hoy! Dapat si nanay din yakapin. Kuya, baka mabuntis. Kuya. Ay, baka makabuo kayo dyan. Oh. Sinabi na bigla na naman. Ay, umiiyak din si Noel. Umiiyak si Noel. You know, marami pa silang aayusin ha sa kanilang relasyon. Di ba? Kami pambinyag eh. Eh, yun na nga eh. Yun Yung nga mga, po, eh, pangbinyag. Kami na magpapabinyag. Okay? Oh, kami na magpapabinyag. Okay ba? Okay. Cellphone mo. May cellphone ka na? Wala po. Oh, bibigyan kita isang cellphone. Yung mura lang ha. Yung mura lang ha. Yung mura lang. Para lang natatawag-tawagan ka nito. Huwag ka masyadong makulit. Ate Kuri, sinanay sa'yo mo, kami na magpapabinyag. Sabi na naman ng mata niya. Tapos sa'yo mo, bibigyan ka ng cellphone. Sabi niya. Nay, parang mukha mabibigyan ka din. Wait lang, Nay. Kalma tayo, Nay. Oh. Oh. Teka muna ha. Huwag masyadong maraming bisita, mahal. Oo. Yung kayo-kayo lang pamilya, konting kaibigan, ganun Plus lang. one lang. Ha? Plus one. Plus one. Oh, tapos konting gamit ng bata, di ba? Oh. Pero babawiin ko lahat yan pag ikaw selosa ka pa rin, ha? Kaya ako bibigyan ng telepono to para magsumbong sa akin. Day. Naku, baka mamaya si Ate Kuring na yung pagsilosa. Baka sabi niya, ba't kinachat mo si Ate Kuring? Day. Naku ha. Pwede ko na kayong mga anak. Mukha lang akong bata sa'yo. Yan! Ate Kuring! Ate, kuring! Ate Kuring! So, ikaw ay magbabago ka din. Magtatrabaho Kailangan po. talaga may trabaho, Noel. Dalawa na yung anak sa bahay. Correct? Yes ito yung, alam mo, hindi ito pangungunsinte, ha? Talagang dito sa face-to-face, public service kami. So, ilalapit ka namin dyan para sa solo parent mo, makatulong sa kinikita mo, huwag kang titigil ng trabaho. Humanap ka ng trabaho, Yes po. tanungin natin ng barangay, baka meron. May cellphone kang mura lang pero pwedeng pantawag-tawag, hindi ba? O, tapos pabinyag. Magbigay kayo ng petsa. Okay? So, ito lahat ay para lang umusad na ang mga buhay nyo. Na kayo'y nagbago. Kasi lahat naman yan, hindi naman galing sa atin, di ba, Dr. Love? Lahat yan galing sa Diyos. Kung di dahil sa Diyos, wala naman kami din pamimigay. Okay ba? O, so hindi ko na kayo ipagyayakap. Yung nagyakapan na kayo. Okay? So, okay na. Ibig niyong sabihin, sabay na kayong uuwi. Wala nang away, ha? Rayakapin mo si nanay. Rayakapin mo si nanay. Atay!
Tinetesting ko muna kasi baka ako din matulak eh. Nanay, kulang ka lang ng kispirin at yakap siya. Bouncers! Oo. Nay, pagbigyan mo na. Kasi alam mo, ito nga ang gusto kong pag-usapan eh. Ito ang gusto kong pag-usapan. Sa akin naman po, ang tumatak sa akin sa episode natin ay yung tungkol sa second chance. Yan, di ba? O yung tinatawag na pangalawang pagkakataon. Ibang usapan kung times 10 na ha. O kahit 3, 4, 5. Pero yung pangalawang pagkakataon, kahit yung mga nakakapatay ng taong sa bilibid, pag nakalaya, binibigyan po yan ng pangalawang pagkakataon. Ayan, walang taong perpekto. Kaya, may mga tao na sa paligid na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos para makabigay ng payo, makatulong tungo sa tamang landas at suportahan ng tamang pag-iisip. Okay? Sa inyong pangalawang pagkakataon. Kapag ang isang tao ay taos sa puso ang kagustuhang magbago, nagsisisi, umaamin sa pagkukulang at may pangako, ito ay hindi pangkaraniwan, ha? At ito ay sinasabi ni Noel kanina pa, na gusto niyang magbago. Siguro dahil mahal din niya yung anak niya. Diba? Okay. So may mga pagkakataong hindi na talaga pwedeng pagbigyan pang isang relasyon. Pero, tanging ang dalawang tao lamang ang makapagsasabi nito dahil lahat ay may hangganan ng tiis. Pero kung pangalawang pagkakataon lang naman, bakit hindi? Okay? O, itong pangalawang pagkakataon na to, baka yan na yung huli. O, pag hindi pa rin umubra, pwede namang friends na lang, suportahan na lang ng anak, pag hindi talaga umubra. Okay? Imo-monitor namin kayo, ha? Okay. Ako po, ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat, may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabutin, tama o mali. Galit, bati. Ang nagrereklamo laban sa kanyang sariling ina. Hindi naman po niya ako kaano-ano. Pag nakikita niya po ako, hindi niya po ako pinapansin. Mas pinili nitong ipamigay siya. Ang dahilan niya po, hindi niya daw po talaga kaya akong buhayin. Sabi ko siya kaya iiwan ko po huli anak ko, bayo tatatpa ko po kasi ako. Gusto ko pang huli na ayaw magbigay din na yan sa akin. Hindi ko na po siya binalikan. Kasi wala po ako lang ipan. Harapin mo face to face.